backyard. Last communication. Tinawagan siya ng lawyer kagabi, lalo na nung lumabas yung balita na nakita siya unconscious sa kanyang kwarto. Naniniwala ka ba na gumagamit talaga yung first family? Bigyan natin ng lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. Just in case mapatalik si BBM VP sa pwesto, are you ready to take over the Malacanang? Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Ito nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga reaction na VP. Nagsalita ho itong si VP Sara. Kasi ho mga update, meron ho isang pan run kay Pangulong Duterte na isa ho nilunsad ni VP Sara. Kaya dito mga ka-update, habang nagtatakbuhan ho sila dyan sa alam niya na kung saan man ginanap yung fun run para kay Pangulong Duterte, nagsalita itong reporter mga ka-update. Tinanong ho si VP Sara kung naniniwala ba siyang gumagamit si Marcos Jr. Ano ho ba sagot ni VP Sara? Narinig naman ho natin mga ka-update na malinaw mismo ho galing yan kay VP Sara na malinis ang pangalan, hindi dawit sa kahit anuman droga. Naniniwala rin siya kasi nga ho mga kapatid, sino ho ba yung nasawi dyan sa Las Vegas na si Tantoco? Sino ho ba yung kasama nun? Yung asawa ng presidente ng Pilipinas. Ganyan ho tayo kinakahiya, pinandidirihan ng karatig nating bansa. Yung mga ibang bansa mga kapatid, nandidiri ho sa atin. Yung Pangulo natin mga kapatid, si Marcos Jr., alam ho nilang tumitira, gumagamit. Yung asawa niya nadawit pa kay Tantoco diyan sa may hotel. Hindi lang ho yan. Yung korupsyon po dito sa Pilipinas, sobrang lala na ho. Sobrang lala na ho ng korupsyon sa ating bansa. Kaya itong ating mga OFW tulad ng panahon ngayon, hindi na ho lang nasasabing Pilipino sila. Hindi ho natin sila masisisi. Kasi pag nagpapapalit nga ho naman sila ng pera, ayaw ho nang palitan yung mga pera nila. Bakit ito? Pinandidirihan ho tayo. Pinandidirihan ho tayo ng mga foreigner, mga kano. Siyempre ho, matindi yung bahid ng korupsyon sa ating bansa. Tapos malalaman pa ho nilang tumitira, gumagamit yung presidente ng Pilipinas. Sinong hindi ba naman mahihiyang sabihing Pilipino ka? Kahit siguro ako mga kapdita. Pero kung namumuno si Pangulong Duterte ngayon, kahit sino, proud na proud. Kahit nga hindi mga Pilipino, mga foreigner. Bilib na bilib sila nung nanungkulan si Pangulong Duterte na sana ganyan yung presidente nila. Kamukhang kamuka o isang Duterte. Iba ho yung tatag ng Duterte mga kapatid. Kaya tulad na lamang ho niyan, wag na muna ho nga siya magkomento na kung lumaya si Marcos Jr. Diyan sa, alam niyo na, pagiging presidente mga kapatid, magkakagulo. Siya na naman yung pag-iinitan yan. Panigurado, naniniwala ho ba kayo mga kapatid na pag-iinitan na naman ito si VP Sara matapos ng kanyang statement na naniniwala naman siya na gumagamit ng alam nyo na ng paboritong Coca-Cola si Marcos Jr. at ho ang kanyang asawa. I-komento nyo yan sa ating comment section. Kaya mga kapatid, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na ho yan. Rekta na ho na tayo mga update. Pakinggan na ho natin ito naging pahayag pa ni VP Sara na pag-i-interview pa rin patungkol. Alam nyo na ho sa paborito ni Marcos Jr. Sige. May warrant of arrest si Zaldi. Kung maalala nyo sa mga events namin noon sa iba't ibang lugar sa mundo, lagi ko sinasabi na kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindi kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka, magpa-neuropsychiatric exam ka, or any other exam na mag-relate sa competency mo to lead. Kasi mga kapatid, may karapatan naman ho talaga tayong humingi ng drug test, hair follicle test, lalo't lalo na ho mga kapatid, taxpayer ho tayo. Sila ho, nagtatrabaho sila, pinapasahod ho natin yung mga nandyan sa gobyerno. Kaya oras na manghingi yung milyon-milyon Pilipino na hair follicle test, drug test yung
isang mamamayan dyan sa gobyerno, yung nagtatrabaho sa gobyerno tulad ni Marcos Jr., ibig sabihin ho nun mga kapatid, gawin niya ho dapat, sundin niya. Hindi ho yun tinatanggihan nila. Napaghahalataan ho kasi sila mga kapatid na guilty. Lalong-lalo na ho yan si Attack Dog, si Claire Castro, na kung magdepensa dyan sa amo niya, kung akala mo naman mga kapatid, nung hindi pa nga siya nakuluklok dyan bilang Yusek, tira-tirahin niya ho si Marcos Jr. na magnanakaw. Lahat to gumagamit. Lahat to binabato niya ni Auntie Claire Castro. Kaso syempre ngayon, nandiyan na ho siya sa pagiging Yusek ni Marcos Jr. Nakadelete na ho lahat ng mga videos ni Auntie Claire. Pero pag may natsyempohan ho tayo, mga kapatid, oras na may matsyempohan pa tayong video ni Auntie Claire, ipapakita ko sa inyo kung paano niya ho banatan yung amo niya si Bongbong Marcos. Dapat kapag merong challenge na ganyan, ay isubmit mo kaagad yung sarili mo for drug test. Naniniwala ka ba na gumagamit talaga yung first family? Bigyan natin ng lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. Just in case mapatalit si BBM VP sa pwesto, are you ready to take over the Malacanang? Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Sige. May warrant of arrest si Zaldico and 17 others. Pinapakasuhan na sila. So anong comment mo doon? Sa flood control project. To see, meron akong kaibigan noon na konsehal dito sa Davao City. Ang kanyang favorite saying is, to see is to believe. So, makikita natin yung sincerity ng administration to go after the perpetrators of the flood control scandal, corruption. Kung makikita natin na maipresenta nga nila ng tama at maayos yung ebidensya at merong managot doon sa nangyari. And also VP si former House Speaker Martin Romualdez, pinapakasuhan din ng bribery, graft and plunder VP ng ICI and DPWH, si Romualdez po. Pinapakasuhan sila ng graft, bribery and plunder. Yes. Same, no? Same. Sa lahat ng mga sinasabi ng administrasyon na kanilang kakasuhan at ikukulong ay to see is to believe. O diba? Kahit si BP Sara ho mga kabdit, parang hindi mabibili. O alam nyo na yun, parang ayaw din maniwala kasi nga napaka-imposible yung gawin ni Marcos Jr. yan. Panigurado at panigurado mga kabdit, iimbestigahan lang yan. Pero never ho nilang ikukulong yan. Or pwede ho nilang kulong para nga naman maghugas kamay na naman si Marcos Jr. Malinis na naman ho yung pangalan niya. Pero after, bago ho siya lumabas dyan sa pagkapangulo niya mga kabdit, panigurado at panigurado kung ikulong niya si Tambaluslos ngayon, 1 taon lang ho, lalabas ho nila yan. Ipapardon ho nila yan. Nakikita niyo ho ba yung nakikita natin mga kapatid? Na pinapakita lang ho nila, nag-iimbestiga sila. Si Zaldico lang naman talaga yung gusto ko nilang puruhan dyan. Kasi nga ho, dinawit niya yung pangalan ni Marcos Jr. Si Zaldico lang ho talaga yung gusto nilang itumba. Yan ho yung nakikita nating motibo nila. Kasi nga mga kapatid, maraming alam. Sobrang daming alam na ni Zaldico dyan sa kababalaghang ginagawa ng Malacanang ng admin ni Marcos Jr. Naniniwala ho ba kayo? Malalim yung nalalaman ni Zaldico na kaya hanggat ngayon mga update, ayaw ho nilang tigilan yan. Lahat ho ng mga tiwali sa gobyerno, lahat ho ng lumalaban against din kay Marcos Jr., yun ho yung binabanatan ho nila. Kaya panigurado at panigurado, iimbestigahan lang ito si Martin Luther King. Pero mga update, i-absolve ho nila yan. Lilinisin din ho yung pangalan na papakitang hindi rin magnanakaw. Panigurado at panigurado kasi mga updates, si Zaldico lang talaga. Si Zaldico lang ho, yung gusto nilang idiin. So, makikita natin ang sinseridad nila kung totoo nga merong managot dyan. Dadalo ka ba sa OVP budget? Yes, oo. Meron kaming Senate hearing sa Office of the Vice President Budget sa November 27, Thursday. Yes, dadalo ako. Kailan yung VP?
Thursday, November 27. Kumusta si Kuan? Kumusta si FPRD? Last communication niyo po. Hindi ko na maalala yung last namin natawag. Pero tinawagan siya ng lawyer kagabi. Lalo na nung lumabas yung balita na nakita siya unconscious sa kanyang kwarto. At sabi ng lawyer, okay naman siya. Ayun nga yung nakakagulat dito mga kabidyo, sa bandang huli, narinig naman ho natin na hindi pala fake news yung bala-balita, kasi bigla rin ho lumabas sa ating newsfeed yan, pero hindi na ho natin nagawa ng content. Kasi marami ho nagsasabi na hindi daw totoo o fake news yung kay Pangulong Duterte na unconscious, na walan ng malay. Nilinaw naman ho pala talaga ni VP Sara na wala ho talaga siyang malay. Pero hanggang ngayon mga kabidyo, kahit pa paano, okay naman na daw. Kaya nga dita, patuloy lang ko nating suportahan, mahalin si Pangulong Duterte dahil yan o, yung nag-iisang Duterte yan, si Pangulong Duterte, totoong nagmahal sa Pilipinas. Pinakita niya ho, sa buong puso niya, yung totoong pagsiservisyo sa bayan na hanggang ngayon, hinahanap-hanap pa rin na milyong-milyong Pilipino. Kaya mga update, isunod naman ho natin itong ni Marcos Jr., yung paghuhugas kamay niya rin ho, na hanggang ngayon isa daw ho yung nagpasimuno dito sa pagpapa-aresto kay Saldi. Okay mga hindi, tayo na rin ho natin to, huwag na ho tayong paligoy-ligoy pa. So ma'am, nabanggit nyo nga po na eto, hinihingi sa Pangulong Marcos yung aksyon regarding nga po dito sa flood control scandal. Do you think meron pang ibang dapat gawin ang Pangulo dahil marami nga pong nagde-demand na siya yung magsalita, na siya yung may gawin pa dito sa anomalyang ito? Well, marami pa kasing hindi natutunton, 'di ba, na sa flood control program. At alam natin na malawak ito. Last week may mga nagbitaw mula sa kanilang mga posisyon. So maasa tayo na bagamat maaring malapit sila sa Pangulo dahil sa mga posisyon na hawak nila, pati sila ay patuloy ang investigasyon patungkol sa kanila kung kinakailangang may kaso laban sa kanila, na matutuloy yung mga kasong yon. At siyempre umaasa ang tao na yung mga in charge dun sa mga kaso, no, at nangako din naman ng ombudsman na maayos daw ang case build-up. So yan din ang inaasahan, na patuloy na hindi mabagal ang usad ng mga kaso. Yan ang mga inaasahan. At inaasahan na hindi na talaga ito maulit in terms of not knowing. Kasi nga ngayon nasasabing noong 2023 pa lang pala, ito na yung mga issue. Bakit ang tagal bago lumabas, 'di ba? So bago mo nalaman. So ngayon umaasa na hindi na siguro dapat mangyari to ulit, na hindi mo nalalaman kung anong nangyayari sa pagpapatupad ng budget o yung mga inaprubahan mo eventually na budget ay may mga magic pala. So yan ang mga ibang inaasahan. Pero yung patuloy na mga kaso, yan I think yung isa sa mga inaasahan. At syempre na may maaresto at merong makulong. Opo. Ma'am, nabanggit niyo po yung pagbibitiw nung ilang opisyal, yung miyembro ng gabinete, si na dating Executive Secretary Lucas Bersamin at si dating DBM Secretary Amina Pangandaman. What does it say about the Marcos administration kung ganitong key officials yung nagbitiw / pinagbitiw nga ba? Hindi ba masyadong binigyan naman ng weight yung akusasyon ni Zaldico na itong mga taong ito ay behind the alleged insertion sa 2025 budget? Ako kasi sinabi na rin ako sa tingin ko una sa lahat, kapag kami mga ito mga lilinawin din ho natin ito na ito nga si Bersamin ho, kasi yung pag-uusapan din natin dito. Ito ho mga update para mas malinaw ho. Kasi di ba sinasabi ho nila nag-resign, pero hindi ho. Malinaw na ho yan, galing po yan kay former Chief Justice Bersamin na yan. Payo lang natin sa tagapagsalita ng palasyo, yan si Anticlair ho yan. Sino ho ba yung attack dog na lagi hong pinag-iinitan? Ayusin mo mga nilalabas mong detalye dahil hindi naman palengke ang binabalita mo. Magtanong ka munang mabuti bago kang magsalita. Baguhin mo ang sistema mo, parang vlogger lang kung magsalita. Basta may masabi lang. Sino ho ba yung binabanatan ni Bersamin dito? Walang iba ho mga ka-update, si Anticlair Castro. Bakit niya ho binabanatan? Kasi sinasabi ko kasi ni Anticlair Castro mga ka-update na nag-resign lang etong si... Saka ang dami niya po pinagdadaldal dyan ni Anticlair. Kung ano-ano ho pa mo yung binabanat niya dito kay Bersamin. Kaya ngayon, bumwelta ko si Bersamin kay Anticlair Castro.
Di ba? Yung mahirap po dyan, mga kapatid, sabi ko kasi ni Bersamin, gusto nila kasuhan daw siya. Kasuhan daw po siya. Mismong siya, hinahamon niya na yung Malacanang. Kasuhan daw siya para magkabulgaran na. Parang ganun ho yung pinapakita niya. Kasi meron na rin hong alam itong si Tandang Bersamin. Panigurado mga kapatid, marami hong nalalaman din dyan sa Malacanang, sa flood control niyang si Bersamin. Kaya oras ho nilang himukin itong si Bersamin. Panigurado, kakanta na naman ito na parang si Saldico. Yan ho yung nakikita natin na mukha na namang magkakainitan dyan. Magiging state witness din itong si Tanda. Diba? Parang yan na ho yung nakikita natin. Ano ho sa tingin nyo mga kapatid? Tingin nyo ho ba hihimukin ito ni Marcos Jr. at ni Auntie Claire Castro? Abangan na lang ho natin yan mga kapatid. Hindi mo kinakailangan na proven beyond reasonable doubt bago ka bumaba sa pwesto. Parang delikadesa para hayaan na yung proseso ay umusad na maaring walang impluensya mo o ng opisinang hawak. So sa tingin ko, dapat naman lahat. Keso, congressman ka, senador, o anumang posisyon ng hawak mo, kung may mga aligasyon at alam natin na seryoso itong mga bagay na lumalabas. Dapat kusa kang bumaba, no? Pangalawa, pero hindi naman ibig sabihin nun ay guilty ka. No, hayaan lang na yung proseso ay tumakbo, no? Na walang balak, walang paghaharang dahil ikaw ay may hinahawakang posisyon na importante o mahalaga, 'di ba? What does it say? I think it says that it's a signal that they are taking things seriously, pero ako sa isang banda, medyo nakakagalit kasi kung ganun katataas pala, tapos ang tagal bago nalaman, parang ang laki rin nung posibleng sign na medyo may incompetence at some point, 'di ba? Hindi maaalis sa isip ng mga tao na ibig sabihin mo yung parang yung 'di ba, little president ang tawag sa executive secretary. Kung maaring siyang involved tapos yung pinaka-pinuno ng budget process mo ay involved, wala ka man lang red flags for ilang taon, 'di ba? Ilang years from the time you stepped in. Walang red flags, parang ang hirap mawala yung pagdududang yon. Kaya yung test ay nasa kanila para ipakitang talagang may mananagot. Kasi parang yung pagdududang hindi mo alam. Grabe naman yung kawalan ng parang grabe naman yung tiwala mo na hindi mo na sinilip yung trabaho nila, hindi mo na inalam kung ano yung issues after pinabayaan mo lang sila, it was happening under your nose. Ang laki nung question at duda sa mga tao. Kaya yung test talaga sa Malacanang ngayon, sa tingin ko, bagamat okay na sila ay minarapat na sila ay mapalitan, hopefully soonest, ang tanong dyan ay pwede mo ba silang hold accountable and will the cases stick, diba? So yan din ang patuloy na magiging tanong sa kanya. Apo. In broader aspect, attorney, bilang pinag-uusapan natin yung issue ng korupsyon, ang pangalan po ng Pangulong Marcos ay nasa sentro o nasa gitna po ng mga issue sa ito, yung sa usapin ng flood control, siya ang napauno dun sa investigation, and then sa usapin naman po ng 2025 budget. And nakikita po ba ninyo or ano po sa tingin ninyo ang kailangang manggaling sa Pangulo? Do you think he needs to speak na siya po mismo ang direktang sumagot at magsalita dito sa mga issue na ito at hindi lang po basta ipaubaya sa kanyang mga opisyal at mga tauhan despite na may mga gumugulong namang investigations? Kumbaga parang ang gusto kong sabihin, attorney, ay nararamdaman ba ng taong bayan ang Pangulo sa gitna po nitong mga nangyayaring issue na nakakalagad po ang kanyang opisina? Ako sa tingin ko naman, unfair naman to say na parang absent siya. Kung gano'n ang, hindi naman ata siya absent sa isyung to kasi ilang beses na rin siya nagsalita tapos parati namang mukhang yan ang parang nagiging sentro ng pagkilos ng kanyang administrasyon at this point dahil kumakilos yung ilan niyang kalihim, no, sa gabinete niya. Sa tingin ko, hindi naman kinakailangan na siya magbigay ng updates daily on this kasi meron ka namang Office of the Ombudsman, meron ka namang ICI, meron kang Communication Secretary. So, sa tingin ko, pwede namang ipaubaya dun yung mga detalye. Kasi ang dami pa namang issue talagang kinakailangan harapin ng Pangulo at sana yun ay nawala sanang makalimutan sa mga yun, 'di ba? Kasi hindi naman siya yung
siya yung nagmamanage ng entire bureaucracy, siya namumuno niyan, pero hindi naman siya yung gumagawa ng day-to-day. So, sa tingin ko, okay na yung once in a while, siya ang nagsasalita about it kasi senyales yan na ito talaga yung objective at pakay ng, yung goal no, ng pamahalaan at it has his backing and his full support itong mga investigations. Pero yung day-to-day, sa tingin ko, ipaubaya na yun dun sa mga secretaries who are actually actively involved in the running of the cases. Opo, pero on the issue of the budget, attorney, bilang vocal ang Pangulo na he is cleaning the government, anti-corruption, pero compared sa issue ng flood control at dito sa issue ng budget, mas visible siyang nagsasalita doon sa issue ng flood control. When itong usapin po ng budget, may mga nahahalukay din pong issue ng di umunoy insertions, ng katiwalian, and yet parang, so far, kung tama ka ng observation, itong mga recent na mga pumutok, parang hindi pa nagsalita ang Pangulo. Parang I think I remember yung isang ambush lang sa kanya nung Sabado na parang sinabi niya na ayaw niyang patulan yung mga aligasyon ni Zaldico. And then after parang wala na. Malacanang na ang sumasagot. But do you think kailangan siya din ang direktang sumagot doon, attorney? Kung yun ang mga yung kanyang active involvement, ako sa tingin ko okay na yun. Parang I don't think he should use the pulpit on which he stands to defend and clear his name. Parang hindi naman yun yung opisina ng presidente para lang linisin ang pangalan niya o pagtanggol ang pangalan niya. 'Di ba? So sa tingin ko, okay na yan, tapos hayaan mo yung proseso, pero kinakailangan talagang hands-on ka rin. Pagbagat hindi ko yung day-to-day, hands-on ka na alam mo kung anong nangyayari dun sa pagbalangkas ng mga bagay patungkol sa budget na hindi na ito maulit, 'di ba? Kasi nga, madaling i-accuse na ikaw ay involved. So, at ang hirap nga, gaya na sinabi ko kanina, ang hirap maalis sa isip ng mga tao na hindi mo alam to kasi executive secretary mo yan, head of budget mo, pinsan mo na speaker yung isa, parang either nagmaang-maangan ka or hindi ka talaga nakialam, in which case, yung hindi makialam dyan, napaka-imposible ho niyan. Dahil yung inassign niyang Speaker of the House, pinsang buo niya ho yan. Tapos yung paglalabas nga ni Zaldico, tapos biglang kontra si Aling Claire na AI, fake news. Halatang defensive. Halatang alam na alam ni Marcos Jr. yung nangyayari dyan sa mga korupsyon sa flood control. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Kung may opinion ho kayo, komento, pag-usapan ho natin sa comment section.